Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang kinasusuklaman ng dyablo. Alam mo ba na ayaw niyang malaman mo ito? At kung malaman mo man ito ay pipigilan ka niya na ito iyong sundin. Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review po muna tayo sa ating huling episode. Ang ating pinag-aralan ng last episode, The Antichrist Cover-Up, Part 1. Ayan, tignan natin kung ma-perfect ninyo ang ating quiz. Question number 1. Tanong. Ayon sa Biblia, ano ang kasalanan? Anong kasalanan? Question number 2, tama o mali? Sinusunod natin ang kautusan hindi upang tayo ay maligtas, kundi sa pagmamahal natin kay Kristo. Number 3, tama o mali, ang dalawang saksi ng Apokalipsis ay sumisimbolo sa kautusan at sa propeta ayon sa bago at lumang tipan. Question number 4, tama o mali? Silang nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo pero hindi sinusunod ang kautusan ay sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Number 5, tama o mali, ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayan, so yan na ang ating mga katanungan. Ma-perfect mo kaya kaibigan? Check your own paper po. Question number 1. Tanong, ayon sa Biblia, ano ang kasalanan? Tamang sagot ay? Tama. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. 1 John 3 verse 4. Number 2, tama o mali, sinusunod natin ang kautusan hindi upang tayo maligtas, kundi sa pagmamahal natin kay Kristo. Ang sagot ay tama. Tama. Number 3, tama o mali, ang dalawang saksi ng Apokalipsis ay sumisimbolo sa kautusan at sa propeta ay sa bago at lumang tipan. Ang sagot ay tama. Number 4, silang nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo pero hindi sinusunod ang kautusan ay sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Ang sagot ay tama. Number 5, tama o mali. Ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Ang sagot po ay tama. Tama. Very good. Matisod lang tayo sa isa, naging makasalanan tayo sa lahat. May ilang utos po ba sa 10 utos? 10. Pero karamihan sa mga tao ngayon, 9 na lang daw. Well, sabi ng Biblia, 10 ang 10 utos. Ang ating susunod na episode, mga kaibigan, ay ating pong tutunghayan mamaya-maya. Kung hindi nyo po nakita ang ating last episode, pwede nyo pong makita yan sa ating website, www.amazingfactsphilippines.org. At ang iba pang mga future episodes ng programang ito ay nandyan din po sa website. Kung gusto nyo rin mag-avail ng handout, bawat program po natin, ay meron po tayong libreng handout. Pwede nyo po i-download yan sa ating website. Ang ating handout sa episode na ito, The Lost Day of History. At kapag sinasagutan nyo po ang ating Amazing Facts Bible School questionnaires, pagkatapos po, kapag natapos niyo po lahat ng yan, makukuha niyo rin po yan sa website, ay makakatanggap kayo ng Amazing Facts Bible School Diploma. Anong ating pag-uusapan? Darating po natin ng mga episode. Kasunod na episode, $10,000 for missing Bible texts. And ang ating pang-10 episode, the Bible's longest, most amazing prophecy. Kasunod naman ay The Mysteries of the Mummies. Napaka-exciting po ng ating pag-aaralan sa darating ng mga episode, kaya patuloy nyo lang po kaming samahan. Sa ating pagsimula sa episode na ito, manalangin tayo. Let us pray, mapagpalat mo pagmahal naming Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na pag-aralan yung banal na salita. Tulungan po kami. Ipadala niyo po inyong banal na espiritu upang kami ay gabayan sa pag-aaral namin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagdinig ng aming panalangin na ito. Sa pangalan naming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Ang ating tatalakayin sa episode na ito, The Topic That Satan Hates. Ano ba ang topikong talagang kinasusuklaman ni Satanas? Ating makikita sa ating mundo na iyon ay punong-puno ito ng mga panlilinlang. Ginagawa ng dyablo ang lahat ng paraan para hindi natin malaman kung ano ang katotohanan. Kagaya na lang ng nangyari sa kapanahunan ni Noe, milyong-milyong katao ang hindi naligtas dahil hindi sila naniwala sa mensahe ng Panginoon na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Noe. Sa katunayan, 8 katao lang. Sa napakaraming mga tao, 8 lang ang nakapasok sa arka.
Yes. Magiging katulad kaya tayo sa mga tao na hindi naligtas noong kapanahonan ni Noe? Sabi ng Biblia sa Matthew 24 verse 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa kapanahonan ni Noe, maraming mga tao ang nalinlang. Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng katotohanan. Ayon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Gusto mo bang lumaya, kaibigan? Gusto ko rin lumaya, Sir Jaselo. Yes. Kaya dapat matuto tayo sa katotohanan at lalong-lalo na ito ay dapat din nating tuparin. Kasi walang halaga ang katotohanan kapag alam lang natin ito pero hindi pa rin natin tinutupad. Ayon po sa propesiya ng Daniel chapter 12 verse 4, hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Kaya nga, habang palapit tayo ng palapit sa muling pagdating ni Jesucristo, ay mas marami pang mga tao ang makakaalam sa katotohanan. Kaya nga, napakahalagang katotohanan din ang ating pag-aaralan ngayon at ako'y naniniwala na ito ay katuparan ng hula na iyan sa Daniel chapter 12 verse 4. Sabi sa John 8 verse 32, basahin po natin lahat muli. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Magpapalaya ang katotohanan sa atin sa mga panlilinlang ni Satanas. Magpapalaya ang katotohanan, tayo ay palalayain nito sa walang kabuluhan ng mga tradisyon. Tanong, ano ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas? Well, ang paksa na talagang kinasusuklaman ni Satanas, ayaw ito ng Diablo na matuklasan mo. At kung matuklasan man natin ito, ay gagawin niya ang lahat para pigilan lang tayo na ito ay masunod. Dalawang magkakaibang bagay po yan. Ang pagkaalam ng katotohanan at ang pagsunod sa katotohanan. Kasi nga, kung alam man natin ang katotohanan pero hindi natin ito sinusunod, hindi pa rin natin ito napapakinabangan. Ano ba talaga ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas? Makikita natin sa Revelations chapter 14 verses 6 and 7 na merong babala ang Panginoon para sa atin. Sabi sa Revelations 14 verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Yan po ang mensahe ng unang anghel. At mensahe naman ng pangalawang anghel, at magsisamba kayo, or should I say, continuation ito ng unang anghel, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Revelations 14 verse 7. Ating makikita sa mensahe ng unang anghel, Sister Jasulu at mga kaibigan, na ang gusto ng Panginoon ay sambahin natin ang may likha, ang lumikha ng lahat. At ito ay talagang naaangkop na mensahe, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon, kung saan itinuturo sa mga paaralan ang patungkol sa evolusyon. Tinuturuan ng mga kabataan, kahit pa sa mga college students, na nanggaling tayo sa unggoy. At sabi ng Biblia, may lumikha sa atin. Yes. Sino nga ba ang may likha? Sino bang lumikha? Sino ba ang lumikha? Sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo, sabi diyan, ay Diyos. Sabi naman sa John chapter 1 verse 2, ito rin, nang pasimula ay sumasa Diyos. So, actually, makikita natin na sa pasimula ay ang verbo at ang verbo ay Diyos. Tanong, sino yung verbo na yan? Yes, ang verbo na yan ay makikita natin sa John chapter 1 verse 14 na sabi diyan, and the Word became flesh sa English. So wala pong iba, yan po ay si Jesus na tinuktukoy diyan. Ngayon, anong ginawa ni Jesus? Kung si Jesus ang sa John chapter 1 verse 1, anong ginawa niya? Sabi naman sa John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino bang tagapaglikha, Brother Kevin? Yang walang iba po ay si Jesus. Si Jesucristo. Kaya nga, sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa Kanya, si Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, sabi ng mensahe ng anghel, unang anghel sa Apokalipsis na binasa natin kanina, sambahin natin ang may likha at yan ay si Jesus. Makikita natin actually, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Espiritu ay
sila ay magkasama na lumikha, pero yung aktibo na agent sa paglikha ay si Jesus. Ngayon, ang tanong, ano ang palatandaan ng otoridad ni Kristo sa paglikha? Meron ba? Mababasa natin yan sa Genesis. Yan, sa ating pagpapatuloy, ang tanong, bakit may 7 araw ang isang sanglinggo? Bakit nga ba? Makikita natin actually na yung buwan, yung taon, tsaka yung araw, meron silang astronomical na explanation kung bakit meron silang time frame. Pero kapag sinabing yung weekly cycle, bakit nga ba may 7 araw sa isang sanglinggo, Brother Kevin? Kung ating pagbabasihan ng Biblia, napakadali lang ng sagot. Yes. May 7 araw ang isang sanlinggo sapagkat gumawa ang Diyos sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7. At yan lang ang nag-iisang sagot sa tanong na yan. Bakit may 7 araw sa isang sanlinggo? Kasi bakit tayo merong 365 days sa isang taon? Meron tayong 365 days sa isang taon because it takes 365 days para makumpleto ng Earth ang kanyang revolution around the Sun. Meron tayong 30 days per month because it takes 30 days para ang moon ay makumpleto ang kanyang revolution around the earth. At bakit tayo mayroon 24 hours sa isang araw? Well, meron tayong 24 hours sa isang araw because it takes 24 hours para ang earth ay makaikot sa kanyang axis. Pero bakit may 7 araw sa isang sanlinggo? Hindi po yan kayang sagutin ng siyensya. Ang makakasagot lamang niyan ay ang Biblia. Meron tayong 7 araw sa isang linggo kasi gumawa ang Diyos sa loob ng 6 na at araw. siya ay nagpahinga sa ika-7. Kaya nga, meron tayong 7 days in a week. Now, ating titingnan ang crowning act naman ng creation ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So tayo po nilalang ayon sa wangis ng ating Diyos. Sabi naman sa verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang siya, nilalang niya sila na lalaki at babae. Hindi po tayo nilalang ng Diyos ayon sa wangis ng unggoy. Buti na lang. Yes. Kung kaya nga, minsan kahit yung ating ugali ay kagaya ng unggoy kapag tayo nagagalit, hindi po ako papayag na ako ay manggagaling sa unggoy. Meron pong lumikha sa atin. Sabi nga po sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3, basahin natin. Pero bago yan, ano bang ginawa ng Panginoon sa ika-7 araw kung siya ay lumikha sa loob ng 6 na araw? Babasahin natin Genesis chapter 2 verse 1 to 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. So dito una-una makikita natin na siya ay nagpahinga. Kasunod na verse, sabi dyan, at binasbasan. Ito naman, kasunod, binasbasan niya ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, pangatlo, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, merong 3 bagay na ginawa ang Diyos sa ika-7 araw. Ito ay kanyang pinahingahan, binasbasan, at kanya itong ipinangilin. By the way, yun pong itong mga araw na ito sa paglikha, ito po ay literal na 24-hour days na hindi po ito actually symbolical. Pero itong sa ika-7 araw po ay may 3 bagay na ginawa ang Diyos. Ito nga po yung 3 bagay. Ibig sabihin, yung araw na ika-7 ay kanyang sinet apart bilang isang araw na talagang espesyal. At ang araw na ito ay banal na araw. Alam natin na literal na 24 hours na mga araw yan kasi sabi sa Genesis, and the evening and the morning was the first day, and the evening and the morning was the second day, hanggang nakaabot na nga sa pang-7 araw. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya nga, hindi ba ang araw ay merong 12 hours in a day? Of course. Kaya alam natin na 24 hours yung binanggit diyan sa Genesis. So, ang palatandaan po ng otoridad ni Jesus sa paglikha ay ang Sabat. Ang Sabat po ay isang paalala sa paglikha. Alam niyo po ba, kung ang lahat ng tao ay pinapangili ng araw ng Sabat, wala po tayong ateista, wala po tayong mga tao na hindi naniniwala sa Diyos sapagkat maaalala natin siya sa araw ng
pagpapahinga sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Sabi na nga ni Professor E.W. Thomas ng Herald of Gospel Liberty, hindi maaring ipangilin ng taong orihinal na kapahingahan at makalimot siya sa Diyos. Pero ang tanong, nais ba ng dyablo na malaman or alalahanin natin ang paglikha at ang maylika? Of course not. Kasi kapag naalala natin ito, tayo ay sasamba sa Panginoon. Kaya inintroduce niya yung teorya ng evolusyon para maisip natin na walang Diyos. Nililin lang tayo ng kaaway para mabaling ang ating atensyon, mapalayo sa ating Panginoon. Ang patungkol sa Sabat ay mababasa natin sa 10 utos. Makikita po natin ito, na ito ay ang pang-apat na utos sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Binasa na po natin ito kahapon, pero babasahin, sa last natin na episode should I say, pero babasahin natin uli. Exodus 20 verses 8 to 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi ng salita ng Diyos sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alalahanin. Ano bang ibig sabihin ng alalahanin? Sa Huwag English, kalimutan. Huwag kalimutan. Remember. Pero sa kasawiang palad, ito yung nag-iisang utos na kilalimutan ng lahat. Pero ang sabi ng Biblia, alalahanin. Merong mga tao na nagsasabi na yung 10 utos, tsaka pa lang daw yan ginawa, at saka pa lang naisulat, nun doon na sa Sinai. Pero anong sabi ng Exodus 20 verse 8? Alalahanin. Ibig sabihin, nandoon na siya. Nandoon na siya, bago pa man yan naisulat doon sa Sinai. Nandoon na ang 10 utos at nandoon na itong utos patungkol sa Sabat. Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Sino sa inyo dito, sino sa inyong nanonood ang nakakaalam kung ano ang naaalala kung ano ang aking birthday? Well, siguro hindi nyo talaga maalala. Bakit? Kasi hindi ko naman sinabi sa inyo. Hindi nyo maalala. Tama po ba? Pero tatanungin ko po kayo. Naalala nyo po ba kung sino ang dalawang saksi ng Apokalipsis? Oh yes, madali nating masasagot. Ang dalawang saksi ng Apokalipsis, maalala natin na yun ay walang iba kundi ang kautusan at ang mga propeta. Bakit natin naalala yan? Kasi yan yung ating tinalakay sa last natin na episode. Pero hindi nyo maalala kung ano ang birthday kasi hindi ko nga sinabi sa inyo. Ganon din po ang patungkol sa Sabat. Kailan pa ba nagsimula ang utos patungkol sa Sabat? Ating makikita na pagkatapos pa lang ng paglikha, immediately ibinigay na ang utos patungkol sa Sabat kay Adan at kay Eva. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa Sinai, alalahanin. Kasi matagal niya na pala iyang ipinag-utos. Ngayon patuloy nating basahin. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan na huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 8 to 11, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito ay Sabat sa Panginoon. Hindi Sabat ng kanino-kaninong tao man. Ito ay sa Panginoon. Babalikan ko po yan mamaya. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon at langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Pansinin po natin na ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na alalahanin natin ang Sabat, ang rason nandyan sa verse 11, sapagkat, hindi po ba yan ang dahilan? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon at langit at lupa at siya ay nagpahinga. Ibig sabihin, alalahanin natin ito dahil ito yung ehemplo ng Panginoon. Siya ay gumawa, pagkatapos siya ay nagpahinga sa 7 araw, kaya bilang tagasunod ng Panginoon, gagayahin natin ang kanyang ehemplo para sa ating lahat. Magpapahinga din tayo sa araw ng Sabat. Tandaan, ito lang po ang nag-iisang utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. Kaya wag nating kalimutan. Anong ginawa ng Diyos dito? Siya ay nagpahinga, pinagpala, at pinakabanal niya ang araw ng Sabat. Ang Sabat ay paalala sa paglikha.
Ayon po yan sa ating binasa sa Exodus 20 verses 8 to 11. Pero hindi lang paalala sa paglikha. Ang Sabat din ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nangako na meron siyang kaligtasan na dadalhin sa atin. Yes. At sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay kanyang kukunin, ay sa wakas mararanasan na natin ang kapahingahan na walang hanggan. Ayan. Ang pati na ang Sabat ay nagpapaalala din sa atin sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ang tanong, sino ba ang gumawa ng Sabat? Well, sino bang gumawa ng lahat? Alam po natin na ang Panginoon ang gumawa ng lahat. Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, Exodus 20 verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Kaya sino ba ang gumawa sa Sabat? Walang iba kundi si Jesus. At ang mensahe ng unang anghel sa Revelation, ang sambahin ang may likha. Maalala po natin na ito po ay Sabat sa Panginoon. At ang Sabat ay araw. Tama po ba? At ito ay ang pang-ikapitong araw or pang-pitong araw. Ibig sabihin, araw sa Panginoon. Sabat sa Panginoon. Ano ba ang araw ng Panginoon? Kasi meron kasi mga tao na nagsasabi, nangingilin ako sa araw ng Panginoon or sa English, Lord's Day. Nangingilin ako sa Lord's Day. Pero tanong, ayon sa Biblia, ano ba ang Lord's Day? Kung titingnan natin ang Matthew 12 verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Lord, Panginoon ng Sabat Day. Lord's Day. Mark 2 verse 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Isa pa, Luke 6 verse 5. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kaya si Jesus ay Panginoon ng Sabat. Kaya ano ang Lord's Day? Ano ang tunay na araw ng Panginoon ayon sa Biblia? Linggo po ba o Sabado? Ating makikita na wala na pong ibang day ang Lord, kundi ang Sabat. Kaya yan ang Lord's Day, ang Sabat o ang ikapitong araw. Exodus 20 verse 8 and 10, sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang araw ng Sabat ay ang ikapitong araw at ito ay Sabat sa Panginoon. Ayon sa Biblia, ikapitong araw, Sabat sa Panginoon. Pangilang araw ba? Anong araw ba ang Sabat? Kung ating titingnan ang kalendaryo, magbibilang tayo. Ang unang araw ng Sanlinggo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Kaya, anong araw ba ang Sabat sa Panginoon? Walang iba kundi ang Sabado or Saturday in English. Yan ay ikapitong araw. Paano naman yung Sunday? Pangilang araw ba ang Sunday? Alam po natin na ang Sunday ay unang araw ng Sanlinggo. Kaya anong araw ayon sa Biblia ang tunay na araw ng Panginoon? Alam natin na walang iba kundi ang araw ng Sabado. At yan ang Lord's Day. The day of the Lord, ang Sabat. Pero ang tanong, Brother Kevin, hindi ba para sa mga Hudyo lang ang Sabat? Para nga ba sa mga Hudyo lang ang Sabat? Alam mo ba, parang wala akong naririnig na mga taong nagsasabi na ang kasal ay para lang sa mga Hudyo. Pero sabi ng mga tao, maraming mga tao nagsasabi, ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Well, tingnan natin kung yan ba ang sabi ng Panginoon. Sabi sa Mark 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa Hudyo. Tama ba ang pagkakabasa ko? Mali, Sister Jesselo. Ayusin mo yung pagbabasa. Sabi diyan, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kasali ba ako? Kasali ba kayo? Well, tayong lahat. Hindi naman po tayo unggoy. Tama po ba? Yes, tayong lahat ay para sa atin ang para Sabat. sa atin ito. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Actually, ang Sabat ay kailanman hindi itinatag para lamang sa mga Hudyo. Para ito sa lahat ng nilalang ng Diyos, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ayon nga sa Isaiah 56 verse 6 and 7 na kahit pa nga sa mahintil, ang mahintil po ay nararapat na ipangili ng araw ng Sabat. Ngayon, ang tanong, kailan ba nilikha ang Sabat para sa sangkatauhan? Yan po ay nilikha doon pa man sa kapanahunan ng paglikha ng Panginoon doon sa Eden. Kaya ang lingguang Sabat ay hindi po bahagi ng seremonyal na kautusan sapagkat ang Sabat ay itinatag bago pa man ang
kasalanan. Napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Bago pa nagkasala ang tao, ay tinatag na ang Sabat. Nabanggit na aking asawa yung patungkol sa kasal. Kasi nga po, kasabay ng Sabat, itinatag din ang kasal nung nilikha ng Diyos ang tao pagkatapos ng 6 na araw. Pero ang Sabat, para ba sa mga Hudyo lang yan? Hindi. Para sa ating lahat. Marami po tayong natututunan sa ating pag-aaral, pero nangangalhati pa lang tayo. Magkakaroon muna tayo ng patalastas. It's mine, isn't it? But Daddy got it for me. It's mine. I often tell my children, Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, the topic that Satan hates. Ating natuklasan na sa panahon ng katapusan ay lalaganap ang katotohanan. At isa sa katotohanan na yan ay ang patungkol sa Sabat. Ang utos, kabahagi na 10 utos na kinalimutan ng lahat. At ito pa naman ang utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. Merong 2 institusyon na binigay ang Panginoon sa tao at yan ay ang kasal at ang Sabat. Pero mapapansin natin na ang ginawa ng dyablo dyan ay kanya itong inatake. Maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay. At pati na rin yung Sabat ay kinalimutan ng maraming mga tao. Nice ko lang i-connect si Sir Jasulo kasi pagkatapos likhain ng Diyos si Adan at si Eva, itinatag niya ang institusyon ng Sabat at yung isa pa ay yung kasal. Kaya nga, halos magkakambal itong 2 institusyon na ito. At sinasabi, Sir Jasulo, na sinisira pareho ni Satanas ang Sabat, pati na rin ang kasal. Sinisira niya ang kasal sa pamamagitan ng, alam nyo, yung mga hindi dapat kinakasal na ngayon. Halimbawa, yung lalaki at babae, puro lalaki kinakasal at puro babae kinakasal, hindi po yan karapat-dapat ayon po sa salita ng Diyos. At yun po ay paraan ni Satanas ng pagsira sa patungkol sa kasal. Kasi ang kasal ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ang lumikha sa tao. Ayon sa kanyang wangis, tayo ay lalaki at babae at kinakailangan ng pagmamahalan para nga tayo ay magampanan natin ang ating katungkulan na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga ang paksa na kinasusuklaman talaga ni Satanas ay ang Sabat. Aha, hindi walang iba kundi ang Sabat. At ginagawa niya ang lahat upang makalimutan natin ito. Dahil ang Sabat ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Mahalaga ba talaga kung anong araw ang aking ipapangilin? Well, depende po kung mahal ba natin si Jesus o hindi. Kung mahal natin si Jesus, susundin natin ang kanyang sinasabi. Gano'n ba talaga ito kahalaga? Exodus 20 verse 8 to 11, sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Napakahalaga po ng Sabat kasi nga, ito ay ang araw na pinili mismo ng
Panginoon. At isa pang tanong, meron namang ibang nagsasabi, pinapangilin ko lahat ng araw. Sabi ng Biblia, Exodus chapter 20, verse 8 to 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat, 6 na araw ay gagawa ka. At ilang araw ang papangilin? Isa lang. At yun ay ang ika-7 araw. Kapag ang isang tao sinasabi niya, pinapangilin niya ang lahat ng araw, malaking problema niyan. Alam niyo po, may kulang ang taong ganyan. Alam niyo kulang sa kanya? Trabaho. Wala siyang trabaho. Sabi ng Biblia, ayaw po ng Diyos ng tamad. Sabi ng Diyos, 6 na araw gagawa ka at sa ika-7 araw ikaw ay magpapahinga. Meron naman nagsasabi, pinapangilin ko ang Sabat sa Espiritu. Hindi ko kailangang mag-alala sa letra ng kautusan. Pinapangilin ko ang Sabat sa Espiritu. Parang alanganin yung prinsipyo na yan. Halimbawa, yung prinsipyo na yan ay ilalagay natin sa iba pang mga utos. Halimbawa, yung utos na huwag kang mangalunya. Kasi nga, ang Sabat ay isa po sa 10 utos. Kaya kapag ganyan yung prinsipyo natin sa Sabat, bakit hindi natin yan i-apply sa iba pang kautosan? Halimbawa, yung utos na pangangalunya. Sir Jasalu, papayag ka ba kapag sabihin ko sa iyo, alam mo, my love, mahal na mahal kita in the spirit, pero hindi ako uuwi sa ating bahay mamaya, ha? I love you in the spirit. Alam mo naman yun, I love you in the spirit, pero pabayaan mo lang ako kung ano kong gagawin. Pwede ba sa'yo yun? Hindi yun pwede. Hindi ka po yun, katanggap-tanggap, kaibigan. Kasi kapag sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon in the spirit, makikita po yun sa ating mga gawa. Kapag sinasabi natin, pinapangili natin ang Sabat in the spirit, ay atin po talaga iyong gagawin. Mahalaga ba talaga kung anong araw ang aking ipapangilin? Alam po natin na napakahalaga nito. Kasi pumili ang Diyos ng araw. At kapag susunod tayo sa Diyos, susundin natin kung anong araw ang kanyang pinapangilin. Kaya nga tayo, minsan tayong mga tao, kapag nagbi-birthday tayo, naalala ko nung bata pa ako, bata pa naman ako ngayon, pero nung maliit pa ako, minsan sinasabi ng nanay ko, sa susunod na araw ka nalang mag-birthday ha, kasi wala tayong pera. Well, although siguro special pa rin yung kung kailan magse-celebrate ng birthday, pero iba talaga kapag sa birthday mo mismo, sinelebrate yung iyong kaarawan. Ganon din po sa araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay pinili mismo ng Panginoon. Hindi ba pinalitan ni Jesus ang Sabat? Baka naman pinalitan ni Jesus ang Sabat. Alam natin na si Jesucristo ang ating halimbawa. Hindi po ba? Bakit hindi natin tingnan ang halimbawa ni Jesus? Ayon po sa unang Pedro 2, versikulo 21 at unang Juan 2, versikulo 6, ay gagawin natin kung anong ginagawa ni Jesus. Si Jesus ang ating halimbawa, siya ang ating ehemplo. Kaya anong araw ba ang ipinangilin ni Kristo? At kung anong araw yon, yun din ang dapat natin ipangilin. Anong araw kaya? Sabi sa Luke 4, verse 16, at siya na pa sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga sa mga araw ng Sabat at nagtindig at bumasa. Anong araw pumapasok sa sinagoga si Jesus? Sa araw ng Sabat. Alam natin, Sir Jasolo, mga kaibigan, na ang sinagoga, ang katumbas niya sa panahon natin ngayon ay simbahan. Mga simbahan. Kaya kung nandito si Jesus ngayon, anong araw kaya siya maghahanap ng mga simbahan? Araw kaya ng linggo? Hindi. Alam natin na siya ay maghahanap ng simbahan sa araw ng Sabado, kasi yun na ang kanyang nakaugalian. At kung gusto natin makasama si Jesucristo, dapat po ay ipangili natin ang araw na pinili mismo ng Panginoon. Ipinangilin ni Jesus ang Sabat. Yan ang napakalinaw na turo ng Biblia. Tandaan po natin, anong sabi ni Jesus? Juan 14, versikulo 15, basahin mo natin lahat. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal ba talaga natin si Jesus? Kung mahal natin si Jesus, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Tandaan po natin, kapag natisod tayo sa isang kautusan, nagiging makasalanan tayo sa lahat. Kahit sundin ba natin ang 9 na utos, pero kinaligtaan natin ang isang utos, at lalong-lalo na itong patungkol sa Sabat, which is ito yung palaging kinakaligtaan, sabi sa James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap sa buong kautusan at gayon may natitisod sa ilan? Sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Natisod lang po tayo sa isa, nagiging makasalanan tayo sa lahat. Pero makakasiguro ba tayo na ang araw ng Sabado ay ang ika-7 araw? Paano ba natin masisiguro yan? Para sagutin ang katanungang yan,
tayo ay magtanong ulit na isa pang tanong. Anong araw ba namatay si Jesus? Well, dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino ay meron tayong sinusunod na tradisyon na nga. Naging tradisyon na dito sa Pilipinas. At sinicelebrate ito ng maraming mga tao, kahit pa sa buong mundo. At anong araw ba namatay si Jesus? Yan ay sa araw ng Biyernes, kung kaya nga meron tayong Good Friday. Babasahin natin sa Luke 23 verse 52-56. I-take note nyo po, pero tayo magsisimula. Yes. Lalahanin niyo yung talata. Tayo magsisimula sa verse 54-56. Sabi diyan, at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Ibig sabihin sa panahong ito po ay actually malapit nang lumubog ang araw. Okay, let's pause for a while. Sabi dyan sa Biblia, Sister Jessalo, araw ng paghahanda. Araw ng paghahanda. Kasi ang tawag sa mga araw sa Biblia, alimbawa, kapag Biyernes na, ang tawag dyan ay araw ng paghahanda. Kaya tawag dyan, araw ng paghahanda. At sabi, nalalapit na ang Sabat. Malapit nang lumubog ang araw. Kaya ang araw na ito ay Friday, kung kailan namatay si Jesus. Sabi naman sa patuloy po nating basahin, verse 55, at ang mababae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. So sumunod ang mababaeng ito at sila'y nagsiuwi. Bakit sila umuwi? At nangaghanda ng mapabango at mga ungwento. Yan. At ng araw ng Sabat, kinabukasan, sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Saang utos yan? Well, 10 utos. Sa 10 kautosan. Sila po ay mapapansin natin na yung mga alagad ni Jesus, yung mga nagmamahal sa Kanya ay nangingilin sa araw ng Sabat ayon sa utos. At yan po ay kahit pa pagkatapos ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Ang Sabat po sa Biblia, ang araw pagkatapos ng Biyernes. Ay, anong araw yun, Sister Jessalo? Yan ay walang iba, ang ikapang-7 araw ang Sabado. Ngayon, sino pa ba ang nagpahinga sa araw na iyon, sa araw na ikapang-7 araw? Walang iba po si Jesus. Siya ay nagpapahinga sa kanyang libingan. Kahit sa kamatayan ay ipinangilin pa rin ni Jesus ang Sabat, or should I say, nagpahinga siya sa araw ng Sabat. Pagkatapos niyang nilikha ang lahat ng kanyang ginawa, siya ay nagpahinga pagkatapos niyang ginawa ang paggawa sa pag-save or pagliligtas sa kanyang mga tao, ay kanyang pinangilin ang Sabat. Ngayon, ano bang araw ang muling pagkabuhay ni Jesus? Yan, walang iba ay sa araw ng Linggo, ang unang araw ng Sanglinggo. Kaya nga meron tayong Easter Sunday. Mababasa natin yan sa Luke 24 verse 1-3. Sabi diyan, datapwat ng unang araw ng Sanglinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsisiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Kailan nila ito inihanda? Sa araw ng paghanda noong Biyernes. Tapos pumunta sila sa libingan ni Jesus. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan at sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat siya ay nabuhay ng muli. Now, dito natin makikita na actually dito sa Pilipinas at kahit pa sa ibang parte ng mundo, yung unang araw nila ay Monday. Pero makatotohanan po ba ng unang araw ay Monday? Hindi po, dahil kung Monday ang unang araw, siguro magse-celebrate tayo ng Easter Monday, hindi sa Sunday, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, makikita natin ang mga pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod nito. Nung Biyernes, araw ng paghahanda, ay ang araw din na namatay si Jesus. Nang Sabado pa ay araw ng Sabat, kaya ang kanyang mga disipulo ay nagpahinga pati si Jesus. Nang Linggo po, ang unang araw ng Sanglinggo, si Jesus ay muling nabuhay. So dito natin makikita na ang Sabado po ay araw ng Sabat. At ang Sabat sa Biblia ay ang araw na napagitnaan ng Biyernes at Linggo. Anong araw yon? Walang iba ang Sabado. At by the way po, sinulat ni Lucas ang gospel na ito 35 years after po ng muling pagkabuhay ni Jesus. At wala pong nakasaad sa kanyang sinulat na ang araw na kanilang pinapangilin ay araw ng Linggo. Ngayon, tingnan natin ang 5 paraan upang matukoy ang tunay na Sabat sa ikapitong araw. Unang-una, sa pamamagitan ng Biblia, ang tunay na Sabat po ay napapagitnaan ng Biyernes at Linggo. Ayan. Pangalawa,
sa diksyonaryo or encyclopedia. Sabado Sabado. po, ibig sabihin ay Ikapitong araw. ikapitong araw. Next, ang kalendaryo. Ang pangpitong araw, walang iba ay ang Sabado. Sabado. At And then, ang mga Hudyo, kung tatanungin po ninyo kung ano ang ikapitong araw, yan po walang iba ang Sabat. kahit sa panahon natin ngayon, Sabado pa rin ang araw kung kailan nangingilin ang mga Hudyo. Hudyo. At panglima, Ang ay- masalita po sa buong mundo. Sa sobra 140 wika, ang pangpitong araw ng sanglinggo ay tinatawag na Sabat. For example, sa Spanish, ang ikapangpitong araw ay tinatawag na Sabado. Sa Russian naman sa Ibota, sa Arabic ay Al-Sabit. tunog, Sabat. Sabat, yes. Kahit nga sa Tagalog, sa Pilipino, ang pangpitong araw ay Sabado. Tunog, Sabat. Sabat. At sa iba't iba pang napakaraming lingwahe sa buong mundo, ang pangpitong araw ay tinatawag na Sabat. Ngayon, tanong, hindi ba dapat nating ipangilin ang linggo sa pagpupuri sa muling pagkabuhay ni Jesus? Yan ba inuutos sa Biblia? Hindi po. Anong teksto ba sa Biblia ang nag-uutos sa atin na ipangilin ang araw ng linggo bilang pagpupuri sa muling pagkabuhay ni Jesus? Actually, wala po tayong makikita kahit saan man sa Biblia. Ngayon, ang tanong, mapupuri ba natin ang Diyos sa paglabag ng kanyang kautusan? Hindi po. Kaya, kailangan tayong sumunod sa kanya. Alam niyo po ba na merong isang bagay na siyang nakapaggagawa na tayo Nakapagpapaalala sa atin sa atin sa muling pagkabuhay ni Jesus. sa muling pagkabuhay ni Jesus. At yan po ay walang iba ang pagpapabautismo. At yan po ay mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 3 and 4. Anyway, pag-aralan natin ang bautismo sa darating na episode ng ating programa. Pero ang bautismo po, siya po ang paalala sa muling pagkabuhay. Hindi po ipinag-utos ng Biblia na dapat natin ipangilin ang linggo dahil si Jesus ay muling nabuhay sa araw ng linggo. Wala pong kahit isang talata sa Biblia na nagsasabi ng ganyan. Meron namang iba pang mga tutol, pangkaraniwang tutol na ito actually patungkol sa Sabat. Meron mga nagsasabi, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng biyaya. No question, totoo. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Pero ibig sabihin ba, nasa ilalim na tayo ng biyaya ay sasalangsangin na natin ng kautusan? Hindi. Hindi po. Kaya nga sabi sa Romans 16, chapter 6, verse 14 and 15, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Verse 15, ating titingnan. Sabi dito sa verse 15, ano nga? Magkakasala baga tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Ang sagot ay huwag nawang mangyari. Sabi mismo ni Pablo, hindi ibig sabihin na nasa ilalim na tayo ng biyaya ay sasalangsangin na natin ng kautusan. Ibig sabihin, magkakasala na tayo, pero hindi po ganun. Sabi nga, dahil nasa ilalim tayo ng biyaya, dapat gusto pa nating sundin ang Panginoon. Sabi po sa John 14:15, meron kasi mga nagsasabi, walang makakasunod sa 10 utos, hindi natin kayang sundin yung 10 utos. Sabi ng, may ilan ako mga tao na narinig na ganyan na sinasabi. Pero kung ganun, ibig sabihin, nagkamali pala si Jesus. Sabi ni Jesus kasi sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, kung totoo yan, walang tao ang makatunay na iibig kay Jesus. Dahil sabi ni Jesus, kung ibigin nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pero imposible bang gawin ang mga bagay na pinag-utos ng Diyos? Hindi. Utusan ba tayo ng Diyos na isang bagay na hindi natin kayang gawin? Hindi. Natural, hindi. Kaya hindi po mali pong konsepto yan na walang makakasunod sa 10 utos. Tandaan po natin, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 1 Corinthians 7 verse 19, isa pang talata, ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Mas mahalaga pa po ang pagtupad sa utos ng Diyos kaysa pagpapatuli. Napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Isa pang talata, 1 John 2 verse 3 and 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating makikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Hindi po kami nagsasabi niyan. Ang Biblia nagsasabi niyan. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Kapag hindi natin sinusunod ang kautusan, tayo ay sinungaling. Meron namang mga taong nagsasabi,
Aming ipinangingilin ang araw ng Panginoon. Well, ano ba ang araw ng Panginoon? Sabi sa Matthew 12 verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sabat ng Panginoon. Ang Sabat ay araw, tama ba? Yes. So ano ang araw ng Panginoon? Alam natin ang araw ng Panginoon ay walang iba kundi ang Sabat. Bigyan ko pa kayo ng isa pang talata, Isaiah 58 verse 13. Kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, ano daw po? Aking banal na araw. Ang Diyos mo nagsasalita dyan. Ano ba ang banal na araw para sa Diyos? Yan ay walang iba kundi ang araw ng Sabat. Yan ay kaniyang banal na araw. Ayaw ng Diyos na lapastanganin natin ang araw ng Sabat. Nasasaktan ang Diyos kapag nilapastangan natin ang Sabat. Halimbawa na lang kapag merong taga-ibang bansa na pumunta dito sa Pilipinas at inapakan ng ating bandera. Anong mararamdaman nating mga Pilipino? Natural, masakit. At masasaktan din po ang Panginoon, nasasaktan ang Panginoon kapag nilalapastangan natin ang kaniyang banal na araw. Meron namang nagsasabi, ang kautusan sa Sabat ay hindi muling itinatag sa bagong tipan. Well, sabihan ko na po kayo, tinatag po ito'y itinatag. At kung sino man ang nagsasabi na hindi itinatag ang Sabat sa bagong tipan, sa malamang hindi sila nagbabasa mabuti sa bagong tipan. Sabi po, halimbawa, Matthew 24 verse 20, si Jesucristo mismo nagsabi, at magsipanalig kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Kasi nakikita ni Jesucristo yung gagawing pagkasira sa Jerusalem. At sabi niya, panalangin ninyo na huwag mangyari ang pagkasira ng Jerusalem sa araw ng Sabat. Ayaw ng Panginoon, mahirapan ang kanyang mga alagad dahil talagang masaklap yon kapag nasunog ang Jerusalem sa araw ng Sabat. Pero tinupad ang kanilang panalangin dahil nasira ang Jerusalem. If I'm not mistaken, yun ay sa araw ng Wednesday. Inasahan ni Jesus na ipangili ng kanyang mga alagad ang Sabat 40 years pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. At may isang utos lamang na sadyang binanggit ni Jesus na sundin sa ng kanyang mga alagad pagkatapos ng krus, at yun ay walang iba kundi ang Sabat. Ngayon ang tanong, pinangilin ba ng kanyang mga tagasunod ang araw ng Sabat pagkatapos ng cross? Well, actually, makikita natin, Acts chapter 13, verse 14, sabi dyan, datapwat sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Anticoa ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Isa pa, 42, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na Sabat naman, dito natin makikita napakaraming pagkakataon na sa bagong tipan ay nangilin sa araw ng Sabat. Kaya nga, pati si Pablo, Acts 17 verse 2, sabi niya, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangaral ayon sa kasulatan. Makikita po natin na 84 na mga Sabat meetings ang makikita natin kahit pa sa aklat ng Acts alone. So, isang beses lang nabanggit ang linggo. Ang linggo. Dito natin makikita na pinangilin po ang araw ng Sabat, kahit ay pa kapang-pitong araw, kahit pa sa lugar ng Antioch, Philippi, Thessalonica, Ephesus, at saka sa Corinth. So, dito po, lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, ang kanyang alagad mula pa sa kapanahunan ni Adan hanggang sa kapanahunan po ng mga early Christians, ay sinusunod nila ang kautusan ng Panginoon at pinapangilin na ang araw ng Sabat. Kaya kapag pinapangili natin ang araw ng Sabat, tayo ay nagiging kabahagi ng mga tunay na alagad ng Panginoon. Nagiging kasama natin sila. At alam niyo po ba, kahit sa bagong langit at bagong lupa ay ipapangilin pa rin natin ang Sabat, Sir Jasalot? Isaiah 66 verse 22 and 23, sabi dyan, sapagkat kung paanong ang mabagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago paruroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang Sabat po, meron kasi nagsasabi, tanda daw ng gawa ang Sabat. Tanda ba ng gawa ang Sabat?
Alam natin na ang Sabat ay kapahingahan. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 3 and 4, sapagkat tayong nagsisinampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Ano yan? Ang Sabat. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula sa itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya nga, may kapahingahan pa rin. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 9, may natitira pangang pamamahinga ng Sabat ukol sa bayan ng Diyos. May Sabat pa po para sa bayan ng Diyos. Kaya ang tanong, kung meron pang ang Sabat, kung nananatili pa lang Sabat, ang tanong, bakit marami ang mga tao nangingiling ngayon sa araw ng linggo? Sino ba ang nagbago sa Sabat? Pag-usapan natin yan sa darating na episode ng ating seminar. Pero tandaan natin, sabi ni Jesus, Juan 14:15, basahin po natin lahat. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Siguro na pagtatanong tayo, paano na lang yung mga namatay na, ngunit hindi ipinangilin ng Sabat? Wala na ba silang pag-asa? Hindi naman po ganyan ang ating sinasabi. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Pero alam natin na sa kapanahunan ng katapusan ay lalaganap ang kaalaman. At ngayon, marami ng mga taong nakakaalam sa Sabat. Kung alam natin ang katotohanan at kung hindi natin ito sinusunod, ito po ang nagkukundina sa atin. Marahil kayo ay nagtataka, bakit meron tayong 7 baso dito sa harapan? Actually, ito po ay gagamitin namin bilang ilustrasyon para sa ating pinag-aaralan sa episode na ito. So, meron kaming 7 baso at meron din kaming baon. Kukunin po namin. Okay? Ayan. So, ano pa itong aming baon? Ito po ay 100% pineapple juice. Ano pa Ayan, bang ano yung ating isa? baon? Welch's grape juice. Ang gagawin po natin, ito po ay magsisilbing ilustrasyon para sa punto nating ito. Meron kaming orange na baon. So, meron kaming 3. Anyway, itong 7 baso na ay magsisilbing 7 araw ng Sanlinggo. Unang araw, anong araw nga ito? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at Saturday. Anong ginawa ng Diyos sa unang araw ng Sanlinggo? Siya'y lumikha. Nang liwanag. Okay? At anong araw nilikha ng Diyos ng tao? Pang-anim. Pang-anim. At ang Sabat ay ang ikapitong araw, which is ang araw na Sabado. May 3 bagay na specific na ginawa ang Diyos sa araw ng Sabat. Ito ay kanyang pinahingahan, kanyang binasbasan at ipinangilin. Kaya gagamitin natin ang orange para illustrate ang kapahingahan ng Panginoon. Anong araw na mahinga ang Panginoon? Sa linggo ba? Alam natin na hindi. Siya na mahinga sa araw ng Sabado. Kaya dito natin ilalagay ang kapahingahan ng Panginoon. May nakikita ba tayong kaibahan sa lahat ng mga araw? Yes. Ayan. Pagkakatasin natin mabuti ito. Ayan. Makikita po natin na magkaiba. Hindi po sa linggo na mahinga ang Panginoon, kundi sa araw lang ng Sabat. Hindi lang yan. Sa araw din ng Sabat, pang 7 araw, ang Panginoon ay kanyang binasbasan. Binasbasan ba ng Panginoon ang araw ng linggo? Hindi. Baka naman ang Wednesday? No. Hindi. Ang araw na binasbasan ng Panginoon ay ang araw ng Sabat. Kaya dito natin ibuhos ang blessing ng Panginoon. Ayan. Hindi lang basta yan ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon, ipinangilin niya rin ang araw ng Sabat. Dito ba siya nangilin sa Monday? No. Baka naman sa linggo? No. Hindi. Sa Biyernes? No. Alam natin na sa Sabat nangilin ang Panginoon. Nakikita po ba natin ang kaibahan ng araw na ikapito, ang Sabat, sa iba pang mga araw ng Sanlinggo? Yes. Ibang-iba po. Makikita natin sa kulay pa lang, ibang-iba na. At alam niyo po, kahit sa amoy, ibang-iba po ito. Wow! Ang bango. Diyan sa loob. Pero mga kaibigan, alam niyo pong dapat ninyong gawin? Hindi lang basta tingnan natin ang Sabat. Hindi lang basta aralin natin ang Sabat. Ang dapat nating gawin sa Sabat, dapat ito ay ating titikman. Kaya titikman po namin ang Sabat. Ang sarap ng Sabat. Ayan, gusto ko pa.
Ang sarap! Dahil lang gusto ko pa si Sir Jasalong. Kaibigan, sabi ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 15, kung ako ay iyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking kautusan. Kaibigan, gusto mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, tulungan mo ako upang aking matupad lahat ng iyong mga utos? Kung yan ang sinasabi ng iyong puso, pwede mo ba ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ni Jesus at tutulungan niya tayo na tuparin ang kanyang 10 utos. Muli po sa susunod na episode, kita-kita po tayo. Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy.